So hello po mga Kalinga, welcome back po sa aking YouTube channel. And ngayon meron po tayo bagong tutulungan po, bagong buhay po ang ating aalamin. And meron pong nagbigay sa atin ng bagong beneficiary, ang Team Brooks. And sila Terea, na Telornia at Kuya Red. So Telornia, ano ba ang kwento ng ng buhay na itong tutulungan natin? Actually kasi itong San Vicente, wala pang masyadong dito, nakapuntang mga vlogger. Nag-scout kami dito, sinorvey namin yung area. Nakita nga namin to si Danica. Si Danica? Oo. So, anong buhay po nila? Naawa kami kasi nung unang interview namin sa kanila ni nanay. Although hindi naman namin talaga bilag, in-interview lang namin. Napaiyak si nanay, yung nanay niya. Sobrang hirap ng buhay nila. Si Danica nag-aaral ngayon first year sa Mabini. Tinatawid lang nila sa pagtitinda sa palengke sa Dait. Yung pag-aaral po niya? Opo, yung pag-aaral ni Danica. Madaling araw nagtitinda sila doon sa palengke sa Dait. So, dito po tayo para alamin natin ang storya ng buhay nila at kung ano yung pwede natin itulong ng abot ng makakaya natin. So, ito po yung bahay nila. Oo, ito. Malaki rin pala at sementado na, Telornia, no? Oo. Pero hindi pa sapat din yung Hindi, inutang lang daw yan. So binabayaran nila yan? Oo, nagutang daw si nanay sa cooperative. Ang mga kanina, punta po natin sila interview po natin. So ayan mga kalingap, tayo po ay papasok na dito. Tao po. Hello. Hello po. So ako pala si Kalingap Dan. Kilala mo ako? Kilala mo ang Kalingap? Na-assist na din po kita nung nagtatrabaho po ako sa HP. Saan? Sa HP po. Paano ako na-assist? Nagtrabaho po ako doon tapos may vlog po kayo na nung partner mo po. Sino? Yung Joy po ata yun. Si Joy? Opo. Talaga? Kailan lang? Nung ngayong lang po last 2024. Astiga. Si Joy yung kasama ko nun? Opo. Grabe. Tapos magbalik po, nakapapicture po kami kay Kalinga Pro. Hindi ko na maalala yun. Ano ka dun? Anong work mo nun? Sa HP. Clerk po. Okay. So, natandaan mo pa na kami yun. At ako? Sure ka ako yun? Nagbili ka din po nung pangalawang balik mo. Grabe. So, kilala mo na pala kami. And ngayon, kamusta? Ano palang pangalan mo? Ako po si Danica Marie Rosales. Taga San Vicente po ako. And ilang taon ka na, Danica? 19 po. 19. Sige po ka. So, itong lugar na to ay, bahay niyo? Kaya ay, gano'n na kayo katagal nakatira dito? Ano po, siguro mga ilang taon na yun? 7 years, ganun po. 7 years pa lang. So, saan ka pinanganak? 10 years po, kasi kaedad po nung pamangkin ko. Okay. And saan ka pinanganak, Danica? Sa Santa Cruz po ako pinanganak. Taga doon po talaga kami. Taga doon talaga kayo. Paano kayo napunta rito sa sa Bicol? Ano po, dyan lang po yun sa Talisay. Nung naghiwalay po yung mama ko, saka yung papa ko. Sa Talisay yung... Kami nakatira po. Pero talaga, kay dati, Santa Cruz po, dyan po. Dyan lang sa Talisay. Akala ko sa Manila. So, doon kayo dati. Apo. Tapos, naghiwalay na ang magulang mo? So, sino na lang kasama mo ngayon? Yung stepfather ko po, tapos si mama. Tapos Si yung mga mama. kapatid ko po. Okay. And napunta kayo dito kasi... Ano po, dito po yung lugar ng stepfather ko. Gano'n na kayo katagal magkasama ng stepfather mo? Ano po, 19 years na po. 19 years? So, kung gano'n ka nakatanda, gano'n na rin yung So, simula paglaki mo, kasama mo na siya, ang stepfather mo. Opo. Grabe, matagal na rin palang hiwalay si mama mo. At yung Ako papa lang mo. po yung hindi lumaki sa papa ko. Ano ba nangyari? Bakit naghiwalay sila? Hindi ko po alam kasi bata pa po ako, baby pa. Baby ka pala nung naghiwalay sila. So, 19 years na rin silang hiwalay. Opo. Grabe. Nakilala mo naman ang iyong papa. Opo. Kamusta naman? Ngayon lumaki ka na. Nakakausap mo pa ang papa mo? Hindi po. Hindi na. Nakikita ko naman po siya. Pero wala kayong komunikasyon. Wala. Yung mga ko po, yung kuya ko, yung ate ko, close po sila dun, pero hindi po sa kanila. Hanggang ngayon, yung mga kapatid mo ay nakakausap pa ang papa mo. Ako lang po yung hindi. Bakit naman? Kasi hindi Siguro ka... po sa tagal po na nalayo yung loob ko po. Nasanay ako dun sa stepfather ko. Lumayo ang loob mo. Pero ngayon, parang nagkakaroon naman kayo ng parang pagkakataon na makilala ang isa't isa. Nung
tunay ko pong papa. Wala po. Wala talaga. Ilan ba ang kapatid mo, Danica? Yung ano panganay po, Kayo lahat, ilan kayo magkakapatid? ay 4 po. 4. Ikaw ang pinaka Bunso. Bunso ka. So, nasaan yung mga kapatid mo? Yung dalawa ko pong ate, nag-asawa na po sila. Tapos yung kuya ko po, naandito din po siya. Pero nag-alis lang po. Tapos ako, tapos yung isa pong bata dyan, anak po nung ate ko, napasa amin na po siya simula nung nag-alis na po yung mama niya. Okay. Asan pala yung mga iba mong kapatid na may asawa na? Yung ate ko po, nasa Laguna po. Yung isa po, nasa Mindanao. Magkakahiwalay na kayo. Opo. May mga kanyang pamilya na. So, kamusta ang pamumuhay niyo dito, Danica? Ano ang pinagkukunan niyo ng ng pagkakakitaan? Nagtitinda lang po si mama tuwing madaling araw. Tapos, simula po yan ng pandemic. Tapos, kapag wala po akong gawa nun, nagsasama po ako. Tapos, nag-online sell din po ako nun para makatulong kay mama. Yun po, naitataguyod po kami ni mama ng, para ng maayos dahil sa pagtitinda niya. Tapos, tumutulong din po ako, nagtatrabaho po ako. Simula nung pandemic. Simula senior high po ako, nagtrabaho po ako. Nagpasok po akong kasambahay. Saan ka pumasok ng kasambahay? Sa Laguna po. Sa Laguna. Sinong pinasukan mo doon? Kamag-anak niyo? Hindi. Po ako, una po, nagsama po ako sa kaibigan ko kasi naawa po ako kay mama, hirap na po siya. So, naging namasukan kang kasambahay. Nang gano'ng katagal? Una po, nagpasok po akong caddy girl sa sa golf. Okay, yung parang ikaw yung mga nagdadala ng mga Opo. mga golf clubs nila. Opo, tapos po, dinadala ko po yun lahat. Tapos 3 days lang po ako nung kasi po, mahina din naman po. Tapos yung tito po nung barkada ko na sinumahan ko is, sabi daw po, kaysa sabi ko po, kailangan ko po talaga ng trabaho para makaipon bago mag-uwi po, bakasyon po na ng senior high ay. Tapos sabi ko po, papasok po ako basta makaipon lang po ako. Tapos yun, may naghahanap daw po ng, ng part-time, ng kasambahay daw po. Tapos yung pinasok niya po ako nung pagka-umaga. Tapos yun po, hanggang sa makauwi po ako, nagpasok po ako doon ng mahigit din po 1 buwan. Ay, 1 buwan lang namasukan ka. Ano bang ginawa mo doon bilang kasambahay? Lahat po, naglinis, naglaba, nagbantay ng bata. So all around ka doon. Sa 1 buwan lang, ng parang bakasyon lang. And kumusta naman, nakatulong naman sa pag-aaral mo? And anong sabi mong tinitinda ni mama mo? Gulay po. So, saan siya nagtitinda? Sa palengke? Opo. Okay. Hanggang ngayon nagtitinda? Opo. So, kada madaling araw, nagsisimula si mama mo magtinda? Nagsisimula po siya ng 12 ng madaling araw hanggang 8 po. Tapos, bago pa ako magpasok, inaantay ko po siya kasi yung allowance ko po pagpasok. So alas 12 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Nagtitinda na si mama mo. Sino kasama ni mama mo? Siya lang po. Siya lang. Tapos minsan nagsasama po ako sa kanya. Pag wala kang pasok. So siya ang tumutulong sa'yo sa pag-aaral. Ikaw na lang ba nag-aaral sa inyong magkakapatid? Yung kuya ko po, napagtapos niya sa pagtitinda lang din po nung Ng gulay? ngayong taon po. Wow. Na lang po, nagre-review po. Ano bang tinapos ng kuya? Criminology din. Criminology. Ikaw, ano naman ang kinukuha mo? Criminology din po. Criminology ka din? Grabe. Anong year mo na? First year po. So dahil sa pagtitinda ni mama mo ng gulay na pagtapos niya ang kuya mo, tapos ngayon ikaw naman. Anong year mo na ulit? First year. Grabe, so si mama mo pala ang pinaka bumubuhay sa inyo. Asan ang stepdad mo ngayon? Nagpunta po siya dun sa kapatid niya sa kabilang barangay. May ano ba kayo? May trabaho din si stepdad mo? Wala na po siyang trabaho ngayon. Minsan po nauwi na lang po siya dyan sa pamilya niya, sa kabila po. May anak din po siya kasi. Umuwi pa rin siya doon, so... Dyan lang po, sa tapat po yung gilid po. Buti okay lang sa inyo. Pati sa mama mo na Okay lang naman. inuwian niya pa rin yung iba niyang pamilya. May wala na po siyang asawa, mga anak Anak na na lang. Okay lang po sa amin, tanggap man na din po namin. Kasi unang-una, anak niya din po naman yun. Okay naman kayo ng mga anak niya? Maayos ang relasyon niyo? Okay naman. Ayos lang. Pero grabe galing niyo, parang tanggap niyo yung mga anak niya kahit na pumupunta pa siya doon. Hindi niyo siya parang pinagbabawalan. Hindi naman po. Or Kasi
kasi nasa kanya naman po yun. Ang ano lang po ni mama na, pasalamat din po kami kasi kahit pa paano natutulungan niya po kami. Kahit hindi Nakatulong. niya po kami tunay na anak. Oo nga, nakakatulong naman din sa inyo. Tinuring naman kayong totoong anak. Lalo ka na, di ba, lumaki kang wala sa totoo mong tatay, di ba? So ano naman ang pakiramdam na siya ang kinalakihan mo? Masaya po kasi Ayos, naramdaman mo naman yung pagkakaroon ng tatay. Opo. Pero iba pa din po yung kapag siguro tunay mong ama. Kasi Ano? syempre po sa kanya po ako naglaki. Tapos, wait lang. Okay lang yan. Ngayak si Danica na masyado po nakakalungkot din yung pinagdaanan mo, no? Talagang simula paglaki mo, hindi mo naramdaman yung totoo mong papa. Tapos yung masakit pa doon, yung mga kapatid mo is kaklose nila. Ano sabi ni mama mo tungkol dyan? Ano naman ang payo niya sa'yo? Na maging matatag na lang daw po para yung mga hinaranasan daw po nila, wag na daw po naming maranasan. Para hindi na maulit yung ganitong sitwasyon namin sa hirap ng buhay. Sana makaahon. Sa inyong pamumuhay ngayon, Danica, may mga pagsubok pa kayong pinagdadaanan? Meron po yung din po yung financial nga po kasi hindi naman po palaging may paninda si mama. Malakas ba ang kitaan sa pagtitinda ng gulay? Malakas po kung may puhunan. Kasi si mama po, wala naman po siyang palaging hawak na puhunan. So paano yun? Paano lang siya nakakapagtinda? Kapag may pera po siyang hawak, kung ano po yung kaya ng pera niyo, yun lang po. Mas malaki, mas maraming paninda, mas maraming tubo. Kapag kakaunti po, mahina po ang kita. Konti lang din. So wala pala talagang puhunan si mama pag meron lang. Hindi rin siya madalas nakakapagtinda. Nagtitinda po siya, nagang-angkat lang din po siya minsan, hindi po niya nababayaran. Minsan nalulugi kasi matumal po. Kaya grabe, kumita pala. So paano yun? Anong ginagawa ni mama mo kung ganun yung yung pamumuhay niyo? Paano niya kayo binubuhay? Minsan may mga nahihiraman po sa palengke na yung arawan po baga. Napipilitan po siyang maghiram dun para may panibagong puhunan naman po, may maitusto sa amin. Gaya po nung mag-i-enroll nga po ako kasi kahit isang scholar wala po ako. Tapos nag-utang po siya para may magpa-enroll sa akin kasi sabi ko po hindi na muna po ako papasok ng college kasi hindi na nga po niya kaya. Pero ayaw ni mama mo. Ayaw niyang tumigil ka. Ayaw po. So gumawa siya ng paraan para makapagpatuloy ka. Napakabait naman ni mama mo. Nasaan si mama mo ngayon? Naandya po sa loob. Nandito din. Ikaw, anong pakiramdam na nakikita mo si mama mo na talagang nagsisikap para makapagtapos ka? Masaya din po kasi nagkaroon po kami ng magulang na hindi po kami pinabayaan kahit ganito na po yung sitwasyon. Kahit grabe na po yung pinagdaanan niya. Grabe talagang siya na lang mag-isa, no? Ang nagpapaaral sa iyo at bumubuhay sa inyo. Pero ikaw, di ba sabi mo dati ay tumutulong ka rin sa mama. Ngayon, di ba pag wala kang pasok, tumutulong ka rin sa pagtitinda? Opo. Nung 28 to 31 nagtrabaho po akong tindera sa palengke po ng ng prutas kasi magbabagong taon po. Kaya pag si mama naman po nung 31 nagtinda po siya ng buko kaya hindi po kami nakapaghanda ng New Year. So, anong nangyari nung New Year dito? Wala po kaming naluto ng gabi nung Noche Buena po. Umaga na po kami nakaluto nung 1 na po. Nung hindi nyo na nasalubong ang New Year. Opo. Bakit? Kasi Pagod po sa kayo. tinda. mas inunan yung magtrabaho. Pero at least nag-celebrate pa rin kayo ng ng bagong taon. Sino-sino kayo magkakasama? Sa yung Dito, sa ako po, tas yung kuya ko, yung mama ko, yung pamangkin ko, tas yung estepadre ko po. Kayo lang. So, simpleng handaan lang. So, ngayon 2025, ano ang nilook forward mo, Danica? Ang nilook forward ko po na sana mas tuloy-tuloy yung blessing po sa amin na kahit ganito po yung hanap buhay namin is stable po yung kita para masuportahan po ni mama yung pag-aaral ko para hindi po ako magtigil, mag-stop kasi sayang din po yung taon. So, ayaw mo rin talaga matigil. Gusto mo makapagtapos. May pangarap mo maging polis? Ha? BFP. BFP. Ganda. Bagay sa'yo kasi may height ka naman eh. Tangkad mo nga eh.
Kasi inutang lang po namin po. Itong bahay nyo ay ano, inutang nyo lang. Opo. Dati po nakatira po kami sa stepfather ko. Mm. Ay, may mga anak po siya. Magkakasama po kami. Siyempre po, ang hirap naman po. Oo. So doon kayo nakatira, iisang bahay lang kayo dati. Itong bahay nyo ngayon ay sa inyo talaga ni mama mo. Opo, nagtulong po yung ate ko, tapos nag-loan po siya. Okay. So hanggang ngayon ay binabayaran nyo to? Opo. Hindi na po kami nakakahulog hanggang sa naglaki po. Lumaki na. Nag-abot po ata ng 100,000. Hanggang sa may pumunta na po dito na. Nagbigay na po ng sulat. Anong sabi sa sulat? Dapat daw po, na may kasunduan na dapat monthly makakabigay na kasi kapag hindi daw po nakabigay, pwede pong mabawi yung bahay. Ilan taon nyo na ba itong binayaran? Ilan taon na kayong Nakakahulog po. Oo, naghulog. Simula umpisa. Nakabigay lang po ata si mama ng 20 daw po ata yun, tapos hindi na po nasundan. 20,000. Magkano ba ang kabuuan ng bahay nyo? Po, yung lahat-lahat po na gastos. Yung binabayaran nyo, magkano ang binabayaran nyo? Sa kasunduan po, ngayong sinabi nila nung bibigay po ng 2K pataas po ata yun. Kada buwan? Opo. Kaso hindi nyo mabayaran. Hindi. Kasi Gano'n katagal na kayong hindi nakapagbayad? last year pa po kami hindi nakakabayad. Last year pa po. So mga 2 taon na rin mahigit. Siguro po hindi pa po ako senior high, hindi na po kami nakakabayad talaga ng maayos. Talagang kapos kayo sa sa financial. Pero mas si mama mo, hindi ka pinapatigil na nakakabili. Pati ikaw din, ayaw mo rin tumigil. Ayaw ko din. Kaya Pero, po, nagsa-sideline din po ako. Kaya ngayon napansin ko na kada may pagkakataon na makapagtrabaho ka. Nagkatrabaho ka, di ba? Katulad nung, etong New Year, di ba? Sabi mo pumasok ang part-time. So, Bago po ako nun magpasok ng sa Mabini, kaka-resign ko lang po nun sa HP nga po. Tapos ngayon po, ang schedule ko po ay ng Lunes hanggang Linggo po. Mahirap po masyado yung sa expenses po, yung pang-araw-araw na allowance. Magastos pong masyado. Lalo na kung mahina nga po ang benta ni mama. pero ikaw, kung kayang sa oras mo magtrabaho, ipagsasabay mo. Grabe, sipag niya. Danica, ano bang meron dito sa loob ng bahay niyo? Pwede mo ba kaming i-tour? So ano to? Itong to? Kusina namin. Kusina niyo to? Bali, ito ay sampayan niyo. Sige nga, pwede tayong pumasok? So mga di nga puntahan natin ang loob ng bahay nila. Pero malaki ang bahay niyo, no? At simentado. Kayo nagpagawa na ito? Opo, idun po sa nilaw ni mama. Nilaw. Ano yan? CR niyo? Opo. Kasi ito po natanggal na po kasi nag-ibaan na. Tapos pag nagbabagyo, nag-uulan, nagtutulo po siya kaya mabaha. May tulo dito? Nagbabaha dito? Kaya po basa siya. Tuwing nag-uulan po, nagwawalis po kami dito kasi baha po. Ba't bumabaha dito? Gawa po dun sa mga tulo. Okay. Pero yung lugar nyo sa labas, hindi siya bahain. Ay, hindi. Dito lang nagbumabaha. Paano yung mga gamit nyo dito pag bumabaha? Hindi naman, nadudumihan po, pero winawalis na lang po namin. Tapos magkakatapos ng ulan, nililinis na lang. So bumabaha lang siya kasi may butas. Ito yung CR nyo. Yung ibang gamit din po namin, tulong din po sa amin yung mga bigay-bigay po ng kapatid ni mama. Okay. Pero hindi pa rin sapat, no? Ang pangangailangan nyo. Dito, meron sa loob nyo. May kuryente ba kayo? Meron po. Pwede tayo pumasok? Wala pa pong kisame. Marami pa rin kulang dito. Itong bahay nila, Sige. Ayan, So, saan si mama mo? Ba't walang tao dito? Ay, naandito po sa kwarto. Nay, hello po. Gandang hapon po. Okay lang po ba na pumasok dito? Sige po, tuloy po. Sabi So, anong pangalan ni mama mo, Danica? Susan po. Susan. Upo po kayo. Ilan taon ka na po? Ma'am Susan. 46. Ay, 47 po. 47. Grabe, batang-bata pa po kayo, Po. Tapos, maaga po kayo nagkaanak kasi yung panganay niyo po ilang taon na? 26. 26. Tapos si Danica na lang po ang kasama niyo ngayon, pati yung isa niyang kapatid. May onting nalaman ako sa buhay niyo, Nay, na kwento ni Danica, na kayo nga po ang nagtataguyod, tsaka nagsisikap na makapagtapos si Danica. Sino pong katulong niyo sa Nay, sa buhay? Mayroon po akong asawa ngayon, bali, living partner ko po siya.
ay nakakatulong din naman po, kaya lang hindi rin po sasapat kasi nga po may mga ibang pinag-aanuhan din po siyang mga obligasyon sa Opo. Kaya sa ko po na po yung mga anak ko sa ayaw kong matigil. Nagpilit po akong maghanap buhay, magtinda sa palengke po. Kamusta po ba ang pagtitinda sa palengke na sapat na po ba 'yun para sa pag-aaral at pang araw-araw niyo? Kung sa po, kulang po, kaya lang pinagkakasya ko na lang rin po yung yung kinikita ko po sa araw-araw na pang allowance po nilang dalawang magkapatid. Kasi yung isa po kasing kuya niya, araw-araw po sila may review sa DAIT po.